Ang dating, merong ginawa si Marcos at pinakakasuhan niya na si Romualdez. But in reality, hindi naman. Kaya binubudol na naman tayo, ginagago na naman tayo eh. Pakinggan ninyo mismo yung wordings ha. Huwag nyo lang i-take as is. Talagang himayin natin. May mga bago na namang kaso na inirekomendang isampa kay Ano sabi? Inirekomenda. Isampa. Puro future eh. Di ba? Irekomenda. Ang gusto natin eh, magrekomenda na ikasuhan. Puro future eh. Kaya wag kayo maniniwala mga kababayan hanggang hindi nakukulong si Remulla. Ay, si Remulla pala. Sorry. Si Romualdez. Ayon kay Ombudsman Remulla, posibleng kasuhan si Romualdez sa susunod na 6 hanggang 9 na buwan. Akala ko ba? Hindi kasi, yung kay Zaldico eh. Pagturo niya kay Marcos at kay Romualdez, labas kagad yung warrant eh. Dating Speaker Martin Romualdez, ligtas na sa kalukuhan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Ombudsman Remulla. Welcome back to Kaakibat TV. Nitong Biyernes nga ng hapon, November 21, 2025, ay inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsusumiti na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI at ang DPWH sa Office of the Ombudsman ng mga ebidensya kaugnay sa mga kontrobersya sa manumalyang flood control projects. Naayon pa ng punong ehekutibo na iugnay sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Zaldico sa mga nasabing anomalya base sa mga ebidensya na hawak ng ICI at DPWH. Na tila nagyabang pa ang Pangulong Marcos sa ating mga kababayan, ngunit maraming eksperto ang napakomento. Isa nga dito sa nakapansin ang kilalang political vlogger na si Banat Bay na tila pambubudol na naman ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasuhan ang dating speaker na si Martin Romualdez. Tila parang binubudol tayo nito ni Marcos kasi meron siyang video na unang lumabas na sinasabi niya na meron siyang warrant na ni Zaldico at ng ilang mga opisyal ng gobyerno. Di ba? Meron siyang pagganon eh. Tapos may pangalawang video siya lumabas yung the same day na sinasabi niyang kasama na si Romualdez. Hindi ko alam kung which ang nauna. Parang ang nauna yung wala pa si Romualdez. Tapos sumunod na lang yung pangalawa. Para ewan ko kung meron bang bumulong sa kanya, uy, isama mo na si Romualdez kahit moro-moro lang, kahit pambubudo lang. Kasi yung kay Zaldico, may warrant na daw. Meron ng ilalabas na warrant. Ibig sabihin ng may ilalabas ng warrant, naibigay na yon sa ombudsman at nasabi na ng ombudsman na merong probable cause para bigyan siya ng warrant. Okay, yun yung siste. Pero yung kay Remulla, kay Romualdez, pinakakasuhan pa lang. Yun ang sinasabi ng mga gabinete ni Marcos at ng ICI na pinapakasuhan pa lang si Romualdez. Pero syempre, ang headline nun, Zaldico at Romualdez pinakakasuhan na. Ganun na nakikita mo sa mga media eh. Alam mo naman na media, bayaran din yan eh. Di ba? Alam naman natin kung sino may hawak niyan. O, di ba? So ngayon, ang dating, merong ginawa si Marcos at pinakakasuhan niya na si Romualdez. But in reality, hindi naman. Kaya binubudol na naman tayo, ginagago na naman tayo eh. Pero akala niya nakakagago siya. Ang nagagago lang naman yung mga tanga niyang bayarang followers. At syempre, yung mga kakampuit at saka yung mga NPA teroristang makakaliwa, kaya akala nila, naloloko nila taong bayan, pero hindi. Yan ang ating i-expose sa araw na ito, ha? Ito, simulan natin dito. Bago tayo pumunta dun sa matinding pagpapahiya ni Marcoleta dito kay Remulla. Kasi sa lahat ng ito, bida si Remulla. Bida si Remulla dito. Panoorin natin itong balita about Zaldico at saka kay Sa patuloy nga ng komento ni Banat Bay ay
Nakiusap ito sa ating mga kababayan na pakinggang maigi ang kalukuhang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na di umano sa kaso laban sa dating speaker na si Martin Romualdez. Pakinggan ninyo mismo yung wordings ha. Huwag nyo lang i-take as is. Talagang himayin natin. May mga bago na namang kaso na inirekomendang isampa kay Ano sabi? Inirekomenda. Isampa. Puro future eh. Di ba? Irekomenda. Ibig sabihin, i-recommend pa lang na isampa yung kaso. So, ang layo pa. Pinalalabas kasi ni Marcos at sigurado ako na Malacanang, lalong-lalo na itong propagandista niya si Auntie Claire, pinalalabas nila na merong ginagawa si Marcos. But in reality, sobrang bagal. Zaldico, pati si dating House Speaker Martin Romualdez, pinakakasuhan na rin sa Ombudsman. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o Baka mag-file ng kaso ng plunder. anti-graft o indirect bribery. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi ng nagbabadyang kaso laban sa kanya. Nagbabadya. Puro future eh. Wala tayong maasahan dyan. Puro ano kayo eh. Puro kayo salta. Hindi ako yun yung, di ba, yung sinabi nyo nga ano eh, ang gusto natin ay magkaroon ng 20 pesos na bigas. Ganyan sila eh. Mahilig sila magganyan eh. Yung gusto, inspirasyon natin, goal natin, para bagang wow! Yung mga tao, syempre, hindi maunawaan masyado. Parang ang dating sa kanila, wow, tingnan mo na, magkakaroon ng 20 pesos na bigas. Boto na natin yan. Boto na yan. Nabudol eh. Eto na naman siya. Ang gusto natin ay magrekomenda na ikasuhan. Puro future eh. Kaya wag kayo maniniwala mga kababayan hanggang hindi nakukulong si Remulla. Ay, si Remulla pala. Sorry. Si Romualdez. Ano ba isama mo na si Remulla? Hindi, hanggang hindi ko nakukulong at hindi humihimas rehas itong si Romualdez, huwag tayo maniniwala. Kasi yun nga lang sa pagkaso pa lang, ang tagal-tagal na, dami ng sat-sat eh. Ha? Ladies and gentlemen, ginagawa yan. Pag gustong ma-dismiss yung kaso, agad. Kunwari lang magsasampa ng kaso pero in reality, mahina yung mga isasampa, sablay yung mga isasampang ebidensya. Kaya wag tayong wag tayong magpapaniwala hanggang hindi natin nakikita si Romualdez na umihimas rehas. Yan ang lagi niyong tatandaan. At syempre, dapat kasama yung presidente nato. Again, hindi natin sinasabi na sila'y magnanakaw. Hindi yan ang sinasabi natin. Pero maraming netizen ang naniniwala na kasangkot sila dyan sa sindikato ng Ghost Flood Control Ghost Project. Alam ng mga netizen, talagang sila ay involved. Pero tayo, ito lang sinasabi natin. Whether sila ay involved o hindi, nasa kamay nila yun. Tandaan ninyo, ang budget nagsimula kay Marcos, nagtapos kay Marcos. 'Di ba? Ibig sabihin, wala siyang ginawa. Pangalawa, kahit si Martin Romualdez ay meron pananagutan din. Hindi, aside from ang hinala ng mga tao ay siya ay talagang sangkot diyan at nakakatanggap, gayunpaman, more than that, yung pinabayaan niya, yung kanyang inilagay na si Saldico. So wala silang lusot dyan kahit sang anggulo, kahit anong depensa ni Lacson. Gago! Kahit ba sabihin ni Lacson na siya lang ay ginamit lang yung kanyang pangalan, hindi pa rin makakalusot yun. Kasi ang tanga mo naman, nagpagamit ka. Di ba? Gago! Ganon ka ba katanga para malusutan ng mga tauhan mo? Para gamitin ang iyong pangalan? Di ba? Ano yun eh? That's a fact
na hindi mo pwedeng burahin. Lacson, kahit anong palusot mo, kahit anong pag-aabogado mo diyan kay Marcos, sablay pa rin yun. So para mo na sinabing walang kwenta yung presidente, di pagkaganyan, impeach na yan. Tanggalin na sa posisyon yan. Impeach na yan. Mantakin mo nakakalusot billion-billion? Hindi ho ito milyon ha. Alam nyo ba ibig sabihin ng billion? Ibig sabihin yan thousands of millions. So, halimbawa, 1,000,000 aabot ng 1,000 million para sabihin mo billion. Ang tindi ho niyan, mga kababayan. ng pinsan na si Congressman Martin Romualdez. Dami rin dyan si dating Congressman Zaldico. Kaugnay pa rin yan ng mga maanumalyang flood control projects. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Isang oras lang matapos ang pahayag na yan ng Pangulo, eto na ang DPWH at Independent Commission for Infrastructure. Kahong-kahong dokumento ang dinala nila sa Office of the Ombudsman. Inirekomenda nilang kasuhan ng plunder o pandarambong, graft o katiwalian at direct bribery o panunuhol si Romualdez. Ngunit ang ikinagulat ni Banatbay ay ang pahayag ni Ombudsman Remulia na tila iisa lang ang tuno sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang Ombudsman na napakalabong mananagot agad si dating Speaker Martin Romualdez na halatang biktima na naman ang taong bayan sa kanilang kalukuhan. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang video. Eto ha, pakinggan natin yung mga salita nila dito ha. Tingnan ninyo ha. Pakinggan nyo ninyo para malaman ninyo kung gaano katindi ang katarantaduhan na nangyari sa bayan natin. Kasama sa isinumite sa Ombudsman ang nasa 100 bilyong pisong halaga ng kontrata mula 2016 hanggang 2025 na nakuha ng mga kumpanyang Sunwest at Hightone Construction, ang dalawang kumpanyang iniuugnay kay Zaldico. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Facts lang lahat ito. Ayon pa sa DPWH, isa sa mga basihan ng kaso laban kina Ko at Romualdez ay ang sinumpaang pahayag sa Senado ng dating security aide ni Zaldico na si Orly Guteza. Siya ang naghatid umano ng mali-maletang kickback sa dalawa. Pero teka lang, kahit sinumpaan sa Senado ang salaysay ni Guteza, hindi pa raw yan sapat. Hindi, kasi hindi namin pwedeng gamitin yun kung hindi niya haharapan na sasabihin na itong affidavit na to, akin talaga to, at ako mismo nag-prepare niyan, personal knowledge ko lang yari dyan. Ganun yan eh. Hindi nga, that's still not an authorized statement has no value unless sumarap yung tao para manumpa ulit. Sa gitna ng lahat ng ito, nauna nang itinanggi ni Romualdez ang mga akusasyon. Sabi ni Remulia, tumawag pa si Romualdez sa kanya Yon! para igiit na wala siyang kinalaman sa korupsyon. Pero sabi ng ICI, Ito. Hindi pwedeng maghugas kamay Yan. ang mga public officials. Tingnan nyo. Bakit? Tingnan nyo. Walang pumilit sa kanila. Kaya tanggapin nila yung obligasyon. Tanggapin nila na kailangan silang sumunod sa mga batas. ayon kay Ombudsman Remulia, posibleng kasuhan si Romualdez sa susunod na 6 hanggang 9 na buwan. Akala ko ba? Hindi kasi, yung kay Zaldico pagturo niya kay Marcos at kay Romualdez, labas kagad yung warrant Di ba? Ayan ito. Sabi dito, sabi the Philippine National Police acknowledge the issuance of arrest warrants against former Ako Bicol Bicol Representative Zaldico and 17 others as announced earlier today by President Ferdinand Marcos Jr. in connection with alleged irregularities in flood control project. The PNP is coordinating closely with the Sandigan Bayan, the other concerned agencies to ensure the lawful and orderly implementation of this warrant. We assure that public that due process will... bakit kayo inassure nyo ngayon? Dati wala.
So, eto, naglabas ng statement ang PNP. So, ibig sabihin, confirm na may warrant na si Zaldico at yung 17 others. Doon sa 17 others, wala doon si Romualdez. Gets nyo ba? So, tinatarantado tayo. Wala dyan si Romualdez. Kaya nga sabi dito, 6 o 9 na buwan pa bago makasuhan talaga. Anak ng tutsa yan. Ang daming magic na magaganap na dyan sa 6 o 9 na buwan pa. Gago! Baka nga, wag. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!